Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 218 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamanggatang paano mag-aral ng theology. The topic natin ngayon ay predestination, Arminianism versus Calvinism. Sabi po dito yung concept. Arminianism holds that predestination is based on God's foreknowledge of who would freely choose to believe in Christ. It emphasizes human free will, conditional election, and the possibility of falling away. Calvinism, on the other hand, teachings that predestination is God's sovereign and unconditional choice of certain individuals for salvation, based solely on His will and grace, not on any foreseen fate or human merit. It includes both election and reprobation, highlighting God's justice and mercy. While both affirm God's foreknowledge, they differ on how divine sovereignty and human responsibility interact. At ang Bible verse natin matagpuan sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, for He chose us in Him before the creation of the world to the holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Sa Tagalog naman po, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukupkup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Jesucristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. At ang teachings natin ngayon ay number 1, and how to study theology. Number 1 po, study theology with humility. Ito po, pag-aralan pa rin yung humility na mapagpakumbaba tayo, na may humility at mapagpakumbaba tayo bilang tao, diba? Kasi syempre, ang pinag-aaral natin yung theology, which is yung ating pang-input dito, ang ating pamilya, kailangan pag-aralan niya siya na may paggalang at may pagpapakumbaba. And number 2 po, study theology alongside fellow believers. Ito po, kung mag-isa din po tayo, kailangan hindi lang tayo mag-isa, kailangan din may din tayo ng ibang tao, kunwari ng papa-believers natin, ka-churchmate natin, pastor, pare, gano'n. Kailangan nag-aan rin tayo sa kanila ng tawag dito, ng teachings na kailangan may kaalaman din tayo na mali natin, mali pala yung pagkakaintindi natin, tapos sa kanila ganito, ganyan, diba? Maganda yun, nag-share tayo ng knowledge tungkol sa pag-aaral ng theology. And number 3 po, study theology viewing the Bible as supreme. Ito po, pag nag-aaral po tayo ng theology, kailangan yung Bible pa rin talagang supreme, yung pinakamataas, yung pinaka-highest na natin, kasi diba, nandun lahat ng Biblia, yung katotohanan. Kahit anong pag-aaral mo, in the end, sa Bible pa rin yung malalabas na katotohanan, nandun lahat nakasaad dun. Dahil diba, sa Panginoon lahat galing nakasulat din, kaya kailangan din pag-aralan at yun yung paniwalaan natin. And application naman po, paano tumapos sa ating buhay, protect the church from false gospels. Ito po, protektahan pa rin yung church. Kasi diba nga, laging sinasabi, diba sa preach din sa church, na kailangan marunong din talaga tayo mag-aralin yung Biblia, kasi hindi naman talaga, wala naman talagang perfect na tao. Kaya minsan yung napipreach din dun sa church na sinasabi na pag-aral natin yung Biblia, kasi minsan diba, hindi natin naasahan na may mali pala silang sabi, diba? Ang natin bilang listener, may tayo na may mali sa sinabi, and open naman ang lahat sa pagkakamali na gagawin, diba? Open naman na matama. And number 2 po, promote unity despite theological differences. Ito po, i-promote po natin yung pagkakaisa despite na magkakaiba tayo ng pinag-aaralan ng theology, diba? Kasi pare-pare si mag-ahabang diskusyon namin. Kaya ang gagawin natin,
makapag-isa pa rin tayo kasi in the end, ang Diyos pa rin naman yung lagi. Yung, doon naman tayo magkakaisa sa ating Panginoon. Siya lang naman yung mahalaga, diba? Na doon tayo magkasundo. Okay na sa ibang bagay tayo hindi magkasundo, pero sa ating Panginoon, mahalaga na doon tayo magkasundo. And lastly po, prioritize love, respect, and edification. Diba? I-prioritize po rin po natin yung pagmamahal at pagmamahal sa ating kapwa, diba? Despite ng pagkakaiba-iba, dapat may respeto tayo sa kanilang mga desisyon or mga pananaw sa buhay. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.